Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, eksakto alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 at UNTV Radio. Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nakataas na mula pa noong July 23 ang red alert status sa Cagayan Valley bilang proactive measure sa posibleng maging epekto ng bagyong Emong. Sakop nito ang lalawigan ng Batanes, Cagayan at Nueva Vizcaya. Inaabisuhan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga local government units na maghanda at magpatupad ng disaster response protocol. Kasama na dito ang evacuation plans at alokasyon ng mga resources. Hataw Balita ngayon. Suspendido muli ang pasok sa ilang mga lugar sa bansa. Bunsod pa rin ng epekto ng bagyo at habagat ngayong araw, July 25. Base sa anunsyo ng Department of the Interior and Local Government, sakop nito ang lahat ng antas sa mga eskwelahan, pati na ang mga TESDA learners, gayon din ang mga government offices. Pero ang mga frontline workers sa gobyerno ay mananatiling may pasok. Batay sa listahan na inilabas ng DILG. Kasama rito ang mga lalawigan ng Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan at Zambales na nakataas sa red rainfall warning. Kasama rin ang Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga, Tarlac na nakataas naman sa orange rainfall warning. Gayon din ang Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal at Romblon na nakataas sa yellow rainfall warning. Hataw Balita ngayon. May ginagawa ng paraan ang Department of Education upang hindi mahuli sa pag-aaralan o mahuli sa pag-aaralan ng mga estudyante ayon kay Education Secretary Sonny Angara. Mula pa noong Lunes ay nagpatupad na ng suspension sa klase sa maraming lugar sa bansa dahil sa patuloy na sama ng panahon. Dahil dito nakakompromiso ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kailangan mag-isip na ng iba pang alternatibong paraan para maturuan ang mga estudyante. Making sure that we give books to the children now. That's the goal, but we're not quite there yet. But so at least they have something that they can do while they're at home, sir. So let's make sure that our part of that will be the making sure that they get the material. Yes, sir. Our teachers, being the heroes that they are, I'm sure they will find clever ways, clever and ingenious ways to continue somehow to continue to have contact with the kids. Hataw Balita ngayon. Hanggang sa susunod na linggo ay posible pa rin ang mga pagulan kahit wala ng bagyo dahil pa rin sa epekto ng habagat ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ang mga pagulan dala ng habagat ay maaaring magdulot ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya naman, iba yung pag-iingat pa rin ang paalala ng State Weather Bureau sa publiko. So inaasahan natin until weekend and even early next week ay nandun pa rin ang hanging habagat. And this season naman, buwan ng Hulyo ay talagang buwan ito ng hanging habagat at buwan din kung saan may mga tropical cyclones na nakakaapekto sa ating bansa. Hataw Balita ngayon.
Tiniyak naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office na nananatiling handa ang lungsod sa patuloy na nararanasang sama ng panahon. Kaugnay ng pagdedeklara ng Quezon City ng State of Calamity noong July 22 ayon sa QC DRRMO, pangunahing prioridad sa ilalim ng deklarasyon na ito na mapabilis ang recovery ng lungsod mula sa sakunang naidulot na magkakasunod na sama ng panahon. Kahapon, nasa higit 35,000 na mga residente ang mga nasa evacuation site dahil sa mga pagbaha na idinulot ng mga malalakas na pagulan. Hindi naman humihinto ang QC and QCDRRMO since the beginning. Kay Christine pa lang, hindi pa rin kami humihinto. We always have, every 4 hours, we have a briefing with Mayor Joy and all hands on deck, na lahat nasa grounds, all departments na involved and part of the BDRRMC Council, lahat tulong-tulong para to make sure na safe and ready ang Quezon City for the upcoming mga bagyo. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng ilang mga evacuee sa Maynila ng tulong pinansyal at mga pagkain. Nasa halos 400 pamilya o 1,546 na individual ang lumikas sa Maynila. Sila ay pansamantalang tumutuloy sa 6 na evacuation center tulad ng Hermenegildo Atienza Elementary School na mayroong 260 families. Lumikas sila noong pang July 21, araw ng Lunes. Hanggang kahapon ay baha pa rin sa kanilang lugar. May naipagkaloob na sa kanilang hot meals, modular tents, food packs, tubig na inumin at hygiene mula naman sa local government at iba't ibang non-governmental organizations o NGOs. Pero ang ilang residente na nakausap ng UNTV News and Rescue tulad ng mga senior citizen ay humihiling na kung maaari ay may ayudang pinansyal na maibibigay sa kanila dahil mayroon silang maintenance o gamot na iniinom. Dagdag pa rito ang pagpapaayos nila sa kanilang mga nasirang bahay. Kagaya po nung pakipag-undayan namin sa mga local government, ang express need po talaga ng mga nasalanta ng bagyo ay yung kumot, lalo na po sa mga bata. Dahil nilalamig po sila sa gabi, dahil gabi po yung malakas talaga ang ulan. At dahil nga po nasa tent po sila, ay makakatulong din po yung mga banig. Sa mga nagnanais pong tumulong, maliban po sa pagkain, syempre wala. Kahit ano naman po yan ay tatanggapin po namin dahil para po yan sa mga residente po dito. Hataw Balita ngayon. Nakatakdang dumating sa bansa ang isang KC-135 Strato tanker ng Estados Unidos. May dala ito mga humanitarian assistance disaster response equipment batay sa anunsyo ng Philippine Air Force. Ang KC-135 Strato tanker ay isang military aerial refueling aircraft na ginagamit din sa paghatid ng cargo at mga tauhan. Sa ngayon, wala pang impormasyon ng Armed Forces of the Philippines kung may dala rin itong relief items at kung mananatili ba ito sa Pilipinas para tumulong sa pagresponde sa mga nasalanta ng bagyo at habagat. The aircraft is currently now in Japan and it is awaiting departure. We do not have yet the exact date or time kung kailan siya mag-arrive dito sa Philippines, but what is important is support from the US is coming in. Hataw Balita ngayon. Sa Laurel, Batangas, buwis buhay ang naging libing sa isang yumaong residente dahil gumuho na ang tulay sa lugar noong pang nakaraang taon sa kasagsagan ng bagyong Christine at hanggang ngayon ay hindi pa rin naiaayos. Itinawid na mga residente sa rumaragasang tubig sa spillway ang kabaong mula sa barangay Poblasyon papuntang Bugaan upang ito'y mailibing. Panawagan ng mga residente sa pamahalaan, gawan ng paraan ang daanan dahil lubhang delikado ang kanilang daanan papunta sa kabilang bayan. Hataw Balita ngayon.
Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang kalagayan ng kalusugan ng mga evacuee sa mga evacuation center sa buong bansa. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, isa sa mga pangunahing inaalala nila ang posibleng hawaan ng mga sakit, lalo na ngayong tag-ulan. Hindi pa man nila nakikita sa ngayon ang pagdami ng kaso ng transmission, lalo na sa mga evacuation center. Hindi nila inaalis ang posibilidad nito, lalo na sa mga bata. Paliwanag ng kalihim, madaling dapuan ng ubo at sipon ang mga bata kapag ganitong panahon. Bilang tugon sa sitwasyon, tiniyak ni Secretary Herbosa ang pagkakaroon ng clinic sa mga nasabing evacuation sites. Talagang nandoon lang sa gym, magkakatabi, o pwede talagang magkahawahan. Tama, pati si Presidente napansin yon na yung mga bata kalat-kalat. So ang advice namin, magdi-distribute kami ng surgical mask at yung merong clinic yan bawat evacuation center. 24/7 yung clinic. Pinagtutulungan namin ng LGU at ng National Government Regional Office para may doktor at nurse lagi yan. Mga 1,000 plus nurses and doctors ang dineploy namin para sa mga LGU. Hataw Balita ngayon. Nananawagan ng ilang senador na magsagawa na lang ng simpleng pagbubukas ng Senado at State of the Nation Address o SONA sa Lunes. Ito ay dahil sa mga nararanasang hirap na mga mamamayan, bunsod ng mga bagyo at iba pang weather system. Ayon kay Senator Loren Ligarda, ang Senate opening at SONA ay dapat gawing simple, gaya ng nararapat at naaayon sa panahon, kung saan nagdudusa ang mga mamamayan mula sa masamang panahon na naranasan sa bansa. Hindi dapat anyang mawala ng kamalayan sa tunay na estado ng bansa. Samantala, pagbabawas o tuluyang pag-aalis ng pagpapakita ng karangyaan kasabay ng SONA, ang panawagan naman ni Senator Juan Miguel Zubiri. Nais rin ni Senator Migs na tigilan muna ang red carpet na tradisyon na sa pagsasagawa ng SONA. Huwag tayong maging kapal muka o manhid sa pangyayari sa ating mga kababayan at dapat tigilin muna natin ang red carpet fashionista walk na complete with diamante pa, at sana yung mga naglalakad sa baha at exposed sa leptospirosis ang dapat natin intindihin. Hataw Balita ngayon. Isinusulong sa mga dadalo ng State of the Nation Address sa Lunes ang pagkakaroon ng simpleng kasuotan dahil sa nararanasang kalamidad sa malalaking bahagi ng bansa. Taon-taon, nagmimistulang fashion show ang SONA kung saan kasama sa na-highlight sa mga ulat ang mga kasuotan ng mga dumadalo. Bukod dito, tinitingnan din ang pagbabawas sa gasto sa pagkain at kinukonsidera maging ang pagbabawas sa bilang ng mga dadalo. Samantala, nag-request na rin sa tanggapan ng Secretary General si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez, House Speaker sa 19th Congress, na alisin na ang red carpet funfair, fashion show coverage at ceremonial staging habang pinananatili ang formal protocols sa SONA Day at pagbubukas ng sesyon ng 20th Congress. Wag na yung mapipilitan yung iba na talagang magpabongga-bongga dahil nga, alam mo yon, peer pressure. So kasama doon yung hindi sobrang maraming tao na nasa loob, hindi rin sobrang marangya na pagkain. At kung meron mang mga gastusin, these are actually equipments that are needed for the day-to-day work of Congress. Mamimigay pa rin umano ng ayuda ang Philippine National Police o PNP. Matuloy man o hindi ang boxing match ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III at Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayon kay Chief PNP Torre, nakuha na nilang venue ang Rizal Memorial Coliseum sakaling matuloy ang charity boxing match. Kahapon nagsimula na ng pag-iensayo si Torre. Yeah, actually meron kasi kaya nga this coming Sunday marami ng mga tao na darating sa Rizal Memorial Coliseum and
at 9 o'clock. Whether he shows up or not, we will just continue with the distribution of aid sa ating mga kababayan. Hataw Balita ngayon. Nagbigay naman ng panibagong kondisyon sa Davao City Acting Mayor Baste Duterte para matuloy ang kanilang charity boxing match na si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III. Ayon kay Acting Mayor Baste Duterte, dapat magpa-drug test ang lahat ng elected government officials para matuloy ang kanilang boxing match. Kung serious ka talaga, ha? These are my conditions. Pakiusapan mo yung amo mo na presidente and let it come out of his mouth that all elected officials should undergo a hair follicle drug test. Papalagan ko yung charity mo na yan. Hataw Balita ngayon. Pinabulaan na naman ni Special Assistant to the President for Investments and Economic Affairs Secretary Frederick Go na malulugi ang sektor ng agrikultura dahil sa zero tariff na ipinatutupad sa mga produktong inaangkat mula sa Estados Unidos. Ayon kay Secretary Go, ang papatawan lamang ng zero tariff ay ang automobile, wheat at soya na mula naman sa US. Tiniyakan niya ng pamahalaan na mapoprotektahan ang mga produktong pang-agrikultura na dito sa Pilipinas ipinoproduce. Dagdag pa ng economic aid ng Pangulo, hindi naman maapektuhan ang Pilipinas dahil sa zero tariff sa mga sasakyan na manggagaling sa US dahil hindi naman tayo gumagawa ng mga automobile. Alam mo, marami kasi talagang fake news, maraming chismis, maraming maling akala. Lahat po ng binanggit nyo, rice, sugar, corn, fisheries, pork, chicken, hindi po natin tinanggal ang taripa ng mga yan. Kaya yung mga nag-aalala tungkol sa mga produkto na yan, huwag po kayong mag-alala. Hindi po totoo ang akala ninyo. Kinundina ng Royal Thai government ang ginawang pag-atake ng Cambodia sa teritoryo ng Thailand na ikinasawi ng ilang sibilyan at isang sundalo. Ito ay bunsod ng matagal ng border dispute sa pagitan ng Thailand at Cambodia. Ito ang umahataw na balita ni RK Liorca. Umabot sa 12 kasama ang 8 taong gulang na bata at isang Thai soldier ang naitalang nasawi habang nasa 31 ang sugatan sa pag-atake ng Cambodian troops sa ilang teritoryo ng Thailand kahapon, July 24. Kinumpirma ng Thai Royal Army ang ginawang artillery strikes ng Cambodian forces sa civilian zones kasunod ng pag-atake nito sa isang Thai military base na malapit sa Tamun Tom Temple sa Surin Province. Kabilang sa mga apektadong probinsya ay ang Sisaket, Surin, Ubon Ratchathani at Buriram. Sa inilabas na pahayag ng Royal Thai Government, main nitong kinokondena ang ginawang pag-atake ng Cambodia sa kanilang nasasakupan na umano'y isang tahasang paglabag sa soberanya ng bansa at sa international law. Ang sumiklab na alitan ng dalawang bansa ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa agawan sa teritoryo ng Thailand at Cambodia borders. Samantala, wala namang naiulat na Pilipinong nasawi o sugatan sa nangyaring insidente. Naglabas na rin ng abiso ang Embahada ng Pilipinas para sa ating mga kababayan na nasa mga apektadong lugar na sumunod sa payo ng mga local public safety and community officials, kabilang na ang paglikas kung kinakailangan. Tiniyak din ng embahada na sila ay patuloy na magmomonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan at laging nakahanda sa pagtulong sa mga nangangailangan. Patuloy ang panawagan ng pamahalaan na maging alerto at mapagmasid hanggat maaari ay umiwas sa mga lugar na mapanganib. RK Liorca, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, nananawagan ang Canada para sa agarang pagbubukas muli ng tulong ng United Nations sa Gaza. Ito ay kasunod ng lumalalang krisis sa kagutuman sa nasabing lugar. Ito ang umahataw na balita ni Jenny Rico.
Naglabas na matinding panawagan ng Canada sa gitna ng tumataas na karahasan sa Gaza. Ayon sa kagawaran ng ugnayang panlabas ng Canada, hindi katanggap-tanggap ang ginagawang karahasan ng Israel sa mga sibilyan at aid workers. Kasama rito ang mga pag-atake sa mga tauhan ng World Health Organization, pagsira sa aid facilities at pagkaantala sa mga ayuda mula sa World Food Program. Ayon sa pamahalaan ng Canada, umabot sa mapanganib na level ang kagutuman sa Gaza at kailangan na ng pagkain at malinis na tubig ang mga residente doon. Kaya't hinihiling nito sa buong mundo na agad na ibalik at palakasin ang mga operasyon ng UN upang makapaghatid ng tulong sa mga apektadong sibilyan doon. Nananatili pa ring mataas ang tensyon sa pagitan ng Hamas at Israel habang patuloy ang panawagan ng international community ng pagpapatupad ng ceasefire at ligtas na daanan para sa mga ipadadalang tulong. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Sumali ang 2 Republican senator sa mga Democrat sa pagsusulong ng panukalang batas upang mabigyan na exemption ang maliliit na negosyo sa taripa na ipapataw sa mga produkto ng Canada. Ito ang mahataw na balita ni Emerald Roca. Creating Access to Necessary American-Canadian Duty Adjustments Act o Canada Act, isang panukalang batas na isinulong ng Democrat senators na suportado naman ng 2 Republican senators na sina Susan Collins at Lisa Murkowski. Layunin nitong mabigyan ng exemption ang small businesses sa 35% tariff na nakatakdang ipataw ng United States sa Canadian imports simula August 1st. Naniniwala sina Collins at Murkowski na magdudulot lamang ang nasabing US tariff ng pagtaas ng presyo ng bilihin na maaaring makaapekto rin sa mga maliliit na negosyo. Kabilang din sa nagsulat ng panukalang batas, sina Senator Peter Welch ng Vermont, Senate Minority Leader Chuck Schumer ng New York at Ranking Member ng Senate Finance Committee na si Senator Ron Wyden ng Oregon. Wala pang ilalabas na komento ang White House hinggil sa bill na ito. Emerald Roca, humahataw sa balita ngayon. Isang strike force ang nakatakdang buuin ng United States Department of Justice. Layunin nito na imbestigahan ang mga alegasyon ng weaponization o pananamantala sa kapangyarihan ng U.S. Intelligence Community batay sa isiniwalat na Director of National Intelligence Tulsi Gabbard. Ito ang mahataw na balita ni Christy Rosacia. Magpapatupad ng malawakang pagsisiyasat ang United States Justice Department hinggil sa isiniwalat ni U.S. Director of National Intelligence Tulsi Gabbard kaugnay ng umano'y paggamit ng U.S. intelligence laban sa mga kalaban sa politika. Ayon sa DOJ, binubuo na nito ang isang strike force para tingnan ang mga ebidensya na ipinahayag ni Gabbard at tukuyin ang maaaring maging legal action kaugnay nito. Nagugat ang nasabing investigasyon ng isiwalat ni Gabbard ang umano'y treasonous conspiracy ng Obama administration noong 2016 upang akusahan si Pangulong Donald Trump ng pakikipagsabwatan sa Russia. Ito'y agad na pinaniwalaan ni Trump at inakusahan si dating Pangulong Barack Obama ng pagtatraidor sa US sa kabila ng kawalan ng matibay na ebidensya upang suportahan ito. Itinanggi naman ng kampo ni Obama ang naturong akusasyon at sinabing political motivated ito at walang basehan. Christy Rosacia, humahataw sa balita ngayon. Dahil sa matinding init na nararanasan ngayon sa Estados Unidos, nagbabala ang National Weather Service na posibleng magdulot ito ng maraming pagkasawi ng buhay. Nasa mahigit 40 na ang naitalang mga nasawi at nasa 300 ang iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Ito ang mahataw na balita ni Avi Valdez. Matinding init ang nararanasan ngayon sa kalagitnaan ng summer sa Estados Unidos, partikular na sa South, Midwest at Northeast na bahagi ng bansa. Ayon sa National Weather Service, ang ganitong uri ng weather event ang madalas na nagdudulot ng casualties taon-taon kaysa sa mga pagbaha, bagyo at pananalasa ng buhawi.
Tinatayang nasa 76 na milyong individual ang nasa ilalim na heat alerts mula sa New Orleans hanggang sa Minneapolis papunta sa silangan sa New England. Sa Clark County, Southern Nevada, may naitala ng 29 na nasawi habang nasa 15 naman sa Maricopa County, Arizona noong July 19. Paalala ng mga otoridad, ang mga nasabing bilang ng namatay dahil sa extreme heat ay preliminary pa lamang at ito ay itinuturing na lagging indicator na kailangan pa ring siyasatin at kumpirmahin ng mga tanggapan ng coroner. Noong 2023, ang pinakamaraming heat-related deaths na naitala na umabot sa 645, samantalang bumaba ito noong 2024 na nasa 602. Nagbabala ang mga eksperto na hindi pa tapos ang summer na maaari pang tumagal hanggang Oktubre sa Las Vegas, kaya't pinapayuhan ang marami na gawin ang mga kaukulang pag-iingat. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Matapos naman ang isang masusing risk assessment, papayagan na ng Australia ang pag-aangkat ng karne ng baka mula naman sa Estados Unidos at Canada. Subalit, walang nakikitang malaking epekto sa Australian beef market ang pasyang ito sapagkat mataas naman ang lokal na produksyon nito. Ito ang humahataw na balita ni Danny De Lieva. Ipinagbawal ng Australia ang pag-aangkat ng karne ng baka mula sa Estados Unidos noong 2003 matapos madiskubre na may mad cow disease ang mga baka nito. Bagamat simula pa 2019 ay bukas na ang Australian meat sa US beef, maliit lamang ang naging export ng US. Samantala, 30.7% ng beef exports ng Australia noong 2024 ay papunta sa US na tumaas mula sa 17% noong 2022. Ayon sa masusing pag-aaral ng Department of Agriculture, Fisheries and Forestry o DAFF, nasusunod ng US ang mataas na antas ng biosecurity protocols at import conditions. Nagpatupad ng mas mahigpit ng movement control sa supply chain ang Estados Unidos ngayong taon kung saan posibleng malaman ang pinanggalingan ng karne. Makatutulong ang hakbang na ito upang matiyak na walang dalang sakit o peste ang karne na magdudulot ng panganib sa Australia. Ikinababahala naman ni National Party of Australia leader David Littleproud ang mabilis na desisyon ng pamahalaan. Nangangamba ito na baka pinagbibigyan lamang ang kagustuhan ni US President Donald Trump na pataasin ang beef exports sa Australia na nagpataw din ng 10% tariff sa Australian beef. Subalit ayon kay Australia Agriculture Minister Julie Collins, isinagawa ang US beef imports review sa loob ng 10 taon at dumaan sa mahigpit na scientific at risk-based assessment. Sa ulat ng Meat and Livestock Australia o MLA, noong buwan ng Hunyo, hindi naman naapektuhan ng taripa ang importasyon sa US ng Australian beef. Sa halip, tumaas pa ng 24% ang export ng Australia noong June 2025 kumpara sa June 2024. Danny De Lieva, humahataw sa Balita Ngayon. Naglabas naman kamakailan ng bagong alituntunin ng Brazil upang protektahan ang mga minor de edad sa paggamit ng iba't ibang social media platforms. Ito ang nagbigay hudyat sa ibang mga bansa sa European Union na magpatupad na rin ng mas maigpit na patakaran upang limitahan o lubos na ipagbawal sa mga minor de edad ang paggamit ng social media. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Naglabas ang mga executives ng European Union sa pasimula ng buwang ito ng mga bagong alituntunin sa ilalim ng Digital Services Act o DSA na naglalatag ng mga bagay na dapat asahan kung papaano mapoprotektahan mula sa iba't ibang online platforms ang mga batang nasa edad na 16 pababa. Kaalinsabi nito, pinayagan ng Commission ang mga kasabing bansa nito na gamitin ang tinatawag na digital majority na magbibigay daan sa kanila upang magpatupad ng mas mahigpit na hakbang sa pagbabawal sa paggamit ng social media ng mga batang wala pa sa hustong edad o paglalagay ng parental consent. Samantala, lumagda sa isang deklarasyon noong Hunyo ang Greece, Spain at France na sinundan din ng Cyprus, Denmark at Slovenia.
na nananawagan sa Commission na maglunsad ng malawakang digital majority at magpatupad ng mas mahigpit na age verification rules ang mga online platforms. Mariin namang tinanggihan ng Commission ang panukalang iyon na ayon sa kanila, ang pagkakaroon ng isang pamantayan ay hindi angkop dahil sa pagkakaiba-iba ng kultura ng mga kasaping bansa. Kaya't pinapayagan nito ang mga kasaping bansa na magtakda ng kanya-kanyang age threshold sa paggamit ng social media. Bumuo rin ang komisyon ng isang prototype age verification tool na maaring magamit ng mga kasaping bansa sa pagtatakda ng kanilang sariling age check apps na makatutulong para maprotektahan ang mga minor de edad sa paggamit ng online platforms. James Hilario, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, magkakaroon naman ng town hall meeting ang consular services para sa mga kababayan natin na sa Djibouti sa July 26. Samantala, nangangailangan ng translator at interpreter ang Philippine Embassy naman sa Oman. Ito ang umahataw na balita ni Lynn Perez. Naglabas ang mga Kabayan, what's up kabayan? Iniimbitahan ng mga kababayan natin sa Djibouti sa Town Hall Meeting at Consular Services sa July 26, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Sheraton Hotel. Ilan sa mga serbisyong maaaring i-avail ng ating mga kababayan ay ang passport renewal, report of birth and marriage at authentication and notarial services. Bumisita lamang sa bit.ly/ph in Egypt-Djibouti para mag-register. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Guelph, Ontario, Canada sa August 23 sa Cornerstone Christian School. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport services, civil registry, dual citizenship at iba pa. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Toronto sa facebook.com/ph in Toronto. Samantala, nangangailangan naman ng translator at interpreter ang Philippine Embassy sa Oman. Maaaring magsumite ng resume ang mga aplikante hanggang August 21. Ipadala lamang ang inyong resume na may cover letter, clearance, documents at valid ID sa muscat.pe at dfa.gov.ph. Para sa qualifications at iba pang impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Embahada sa facebook.com/phl in Oman. Nagbabalik naman ang quarterly Philippinnovation Series sa August 28, alas 5:30 ng hapon hanggang alas 8:30 ng gabi sa Philippine Center sa New York. Ang forum na ito ay may temang The One Guide to Business Philippinnovation from Vision to Six Figures. Abangan naman ang iba pang impormasyon sa mga susunod na araw sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa New York sa facebook.com/phlnny. Lynn Perez, humahataw sa Balita Ngayon. Ito na ang ika-6 na araw ng pananatili ng mga residente sa mga evacuation center sa Taytay, Rizal. May mga lugar pa rin na abot sa 4 na talampakan ng lalim ng tubig baha sa floodway at riverside. Habang 3 feet naman ang tubig baha sa Floodway B, Riverside. Kaya mas pinili muna ng 1,070 pamilya. Katumbas ito ng 4,191 individuals na manatili sa mga evacuation center dahil sa pangit na sitwasyon sa kanilang lugar. Hataw Balita Ngayon. Patuloy ang paglikas ng mga residente sa bayan ng Laurel, Batangas dahil sa walang humpay na pagulan na nagdulot ng pagbaha at banta ng pagguho ng lupa. Ilan sa mga lugar na apektado ay nasa tabing lawa ng Taal at landslide-prone areas. Sa kasalukuyan, nasa isang evacuation center na ang halos 300 individual mula sa iba't ibang barangay. Si Lynette Bahe, humahataw. As of 1 p.m. kahapon July 24, nasa 73 pamilya o 279 na individual na ang nasa evacuation center sa Colegio de Laurel sa bayan ng Laurel, Batangas. Ilan sa mga ito ay inilikas dahil sa pagbaha sa kanilang mga lugar, habang ang iba naman ay nagmula sa mga landslide-prone areas. Ayon sa ilang mga residente, maaga silang lumikas dahil sa patuloy na pagbuhos ng ulan at ang kanilang mga bahay ay nasa tabing lawa ng Taal. Takot lang ako kami. Baka
lumaki ang baha, saka pupunta. Ay, di kami pumunta kami dito. Habang maaga. Nakakatakot din naman. 8 barangay ang kasalukuyang nasa CDL Evacuation Center kabilang ang mga barangay ng Leviste, San Gabriel, Buso-Buso, Poblacion 2, 3 at 4, Salipit at Balakilong. Katuwang ng mga barangay officials ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Laurel sa paglikas at pag-aasikaso sa mga evacuees. Sa kasalukuyan, sapat pa ang mga supply at may espasyo pa para sa posibleng paparating pa ng mga evacuees. May sapat rin na pagkain para sa lahat sa tulong ng mga kasamahang ahensya ng lokal na pamahalaan. Samantala, hindi naman passable ang daan na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at Agoncillo dahil sa rumaragasang baha sa spillway. Matatandaan na itinayo ang spillway matapos bumagsak ang tulay noong October 2024 dahil sa pananalasa ng bagyong Christine. Lineth Bahe, humahataw sa balita ngayon. Nakararanas naman ngayon ng pagkawala ng supply ng tubig ang ilan sa mga lugar sa Camarines Norte dahil sa nararanasang malakas na pagulan sa probinsya simula kahapon. Ito ang mahataw na balita ni Brian Baldarahe live. Brian, saang mga lugar dyan sa Camarines Norte ang apektado ng pagkawala ng supply ng tubig? At kumusta rin naman po ang panahon dyan? Yes, Ani, ayon sa Prime Water Corporation na siyang water concessionaire dito sa Camarines Norte, 3 bayan ang apektado ng pagkawala ng supply ng tubig simula kahapon. Kabilang sa mga lugar, Ani, na apektado ng pagkawala ng supply ng tubig ay ang mga bayan ng Basud, bayan ng Mercedes at Daet South. Ayon sa Prime Water, makararanas ng mahina hanggang sa wala ng supply ng tubig ang mga nabanggit na lugar dahil sa mataas na water turbidity dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan sa probinsya simula kahapon. Wala pang inilalabas na abiso kung kailan posibleng bumalik sa normal ang supply ng tubig dahil hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng mga pag-ulan ang halos lahat ng lugar sa Camarines Norte. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente sa mga apektadong lugar na mag-ipon ng tubig para sa mga susunod na araw. Samantala, Ani, dahil sa maghapong pag-ulan na naranasan sa lalawigan kahapon, gumuho ang bahagi ng Maharlika Highway sa Diversion Road sa Barangay Lagon, Daet kahapon ng tanghali. Ayon sa mga otoridad, wala naman nasaktan sa nangyaring pagguho ng lupa. Agad na rumisponde ang Daet PNP at DPWH upang lagyan ng barikada at mga early warning signage ang naturang lugar upang maiwasan ang aksidente. Kaugnay nito, naglabas ng abiso at paalala ang provincial government ng Camarines Norte sa mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at mga landslide prone area na maging mapagbatyag dahil sa posibleng pagtaas ng tubig at pagguho ng lupa dulot ng patuloy na pag-ulan sa probinsya. Ani, ayon kasi sa forecast ng Weather Bureau, posibleng umabot ng 50 hanggang 150 mm ang ulan na ibabagsak ngayong araw. Kaya naman pinag-iingat ang mga residente lalo na sa mga lugar na binabaha. Sa ngayon, Ani, walang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito sa Camarines Norte. Kabilang din ang mga opisina ng gobyerno ay wala ding pasok ngayong araw, Ani. Mabalos, Brian Baldarahe, maray na aldaw sa imo dyan sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, mula po dyan sa Daet Camarines Norte, nag-uulat ng live. Hataw Balita ngayon. 12 barangay sa paanan ng Bulkang Mayon ang posibleng daanan ng nakaambang pagragasa ng lahar. Bunsod naman ng masamang panahon. Samantala, maigpit pa rin ipinagbabawal ng otoridad ang pagpasok sa 6 kilometers permanent danger zone ng Bulkang Mayon. Si Jerry Galicia, humahataw. Naglabas ng advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX hinggil sa posibleng pagragasa ng lahar mula sa Bulkang Mayon, bunsod na naranasang sama ng panahon sa bansa. Ayon kay Deborah Fernandez, resident volcanologist ng PBOX Mayon Observatory, delikado sa mga komunidad na malapit sa river channels ng bulkan kapag umapaw ang lahar. Upang
magkaroon ng vigilance, lalo na yung mga residents at yung mga local government units. So para mabantayan rin natin yung rainfall na dadating dito sa lugar natin. So kung malaki na yung lahar na magfo-flow within the river channels, maaaring magkaroon ng burial ng mga tao or mga bahay, mga structures. Kaya delikado din po talaga itong lahar flow na volcanic hazard. Ito ay mga barangay ng Meisi at Binaan sa bayan ng Daraga, Anuling at Kirangay naman sa Kamalig, Maninila, Masarawag at Mulad Bukad sa Ginubatan, Nasisi sa Ligaw City, Babinit, Matanag sa Legazpi City, Basud sa Santo Domingo at Bulawan naman sa bayan ng Malilipot. Ayon kay Dr. Romel Negrete Jr., Chief ng MDRRMO Kamalig, normal pa ang kondisyon ng malahar channels sa kanilang lugar at patuloy pa rin silang nagbabantay at naghahanda. Sa preparedness stage lang po, then monitoring. Then kung mayroon naman pong, for example, may episode naman ng heavy rainfall, so naka-standby lang po yung barangay. Dagdag rin niya, wala pa sila naiuulat na mga residenteng kailangan lumikas sa banta ng lahar. Ngunit may ilang residente na sa bayan ng Kamalig ang inilikas dahil sa pagbaha. Wala po ngayon, wala pong evacuated residents for lahar threat. Kasi wala man po kaming na monitor for the overnight na may natitreaten na population po. Kasi based po sa monitoring natin, normal naman po yung mga lahar channels natin. Sa ngayon ay nakamonitor na rin ang Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sakaling kailanganing ilikas ang mga residente na naninirahan sa palibot ng paanan ng Bulkang Mayona. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga punong barangay at local DRRMO para sa maayos na koordinasyon sakaling magsagawa ng evacuation. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Samantala, naghahanda na ang iba't ibang rescue team sa Palawan sa inaasahang mga pagulan, dala ng habagat. Pinag-iingat na rin ang mga barangay sa lalawigan na binabaha sa tuwing may kalamidad. Ito ang umahataw na balita ni Andy Pagayona live. Andy, magandang umaga sa iyo. Kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Nakahanda na rin ba ang mga tulong na ibibigay ng pamahalaan sakaling maglikas ng mga pamilya po? Yes, Ani, magandang umaga. Dito sa kinalalagyan ko ngayon ay huminto na yung mga pagulan, pero sa bayan ng Culion, Palawan ay pabugso-bugso itong nararanasan nilang mga pag-ulan. Inihahanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang mga family food packs sakaling maranasan na naman ang malawakang pagbaha bunsod ng sama ng panahon. Mula pa kahapon ay naka-alerto na ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang lugar sa lalawigan. Sa inilabas na ulat ng Pag-asa, uulanin ang Palawan dahil sa bagyong Dante at Emong na palalakasin ng habagat. Maging ang kanilang kagamitan ay nakahanda rin sakaling maglikas ng mga pamilyang maaapektuhan. Samantala sa bayan naman ng Roxas, Palawan ay inalerto na ng lokal na pamahalaan ang mga barangay sa lugar na maging mapagbantay sa magiging lagay ng panahon. Nagbigay abiso naman ang lokal na pamahalaan sa mga residente na ipagbigay alam agad sa mga otoridad ang kanilang kalagayan kung sakaling makaranas na naman ng walang humpay na pag-ulan. Ani mula pa kagabi ay nakaranas na rin ng malalakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan ang mga bayan ng El Nido at bayan ng Culion, Palawan. Nananatiling kanselado ang mga pasok ng mga pampublikong paaralan at pasok ng gobyerno dahil sa sama ng panahon. Mula pa kahapon ay hindi na rin pinapayagang pumalaot itong malilit na sasakyang pandagat dahil nga sa malalaking alon at mapanganib na pumalaot ang mga ito. Yan muna ang ating update. Balik sa inyo, Ani. Maraming salamat, Andy Pagayona, mula po naman sa Puerto Princesa City, Palawan. Hataw Balita Ngayon. Nawasak ng baha at
malalakas na pagulan ang ilang bahay naman sa Occidental Mindoro, dulot ng umiiral na southwest monsoon o habagat na higit pang pinalakas na bagyong Dante at Emong. Bukod sa mga bahay, nasira rin ang mga tulay na nagdugtong-dugtong sa ilang mga barangay ng lalawigan na nagpapahirap ngayon sa sitwasyon sa mga apektadong residente. Ito ang mahataw na balita ni Alan Manansala. Binaha at nasira ang ilang mga bahay malapit sa dalampasigan ng Sitio Bulalo sa bayan ng Magsaysay, Occidental Mindoro. Nalubog din sa baha ang ilang bahay sa Barangay Wawa sa bayan naman ng Abra de Ilog dahil sa pagtaas ng level ng tubig. Naputol din ang tulay na nagdudugtong at nagsisilbing daan ng mga residente. Ganito ngayon ang sitwasyon sa ilang lugar sa Occidental Mindoro dahil sa tuloy-tuloy na nararanasang pag-ulan dulot ng habagat at higit pang pinalakas ng bagyong Emong. Batay sa impormasyong ibinahagi ng Occidental Mindoro Public Information Office, patuloy silang nakakaranas ng pag-ulan, bagay na nagpapabaha sa kanilang lugar. Kaya't kaliwat kanan ang ginagawang rescue operations ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong residente, kabilang sa lubog sa baha ang 4 na bayan mula sa northern part ng Occidental Mindoro, gayon din ang bayan ng Kalintaan at Sablayan sa timog na bahagi ng lalawigan. Dahilan para ilikas ang nasa 578 pamilya o katumbas ng 2,167 individual na pawang nasa mga evacuation center na, habang 178 pamilya naman o 805 individual ang nasa labas ng evacuation centers. Tuloy-tuloy naman sir, hindi naman po ganun nahihirapan since lahat naman po ng member ng council ay katulong po namin kahit yung mga MDMOs po, mga LGUs. Actually, nandito rin po sila sa Emergency Operations Center namin ngayon, yung mga uniform personnel po na katulong ng mga responder po na mag-rescue po. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Lalo pang bumilis ang bagyong Emong habang palapit itong maglandfall sa Ilocos Sur at hilagang bahagi ng La Union. Huling namataan ng bagyo sa karagatang sakop ng Bangar, La Union at kumikilos ito sa hilagang silangan sa bilis na 20 kilometers per hour. Taglay nito ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at bugso ng hangin na aabot naman sa 165 kilometer per hour. Hataw Balita ngayon. Inaanyayahan namin kayo na tutukan ang aming kompletong pagbabalita sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sama-sama nating alamin ang mga pangunahing balita, mahalagang pahayag at mga plano ng administrasyon para sa kinabukasan ng bansa. Makiisa ngayong darating na Lunes, July 28, 2025, live sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Ikalawang Juan 1:5. At ngayoy, ipinamamanhi ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyang ating tinanggap
ng pasimula na tayo'y mangag-ibigan sa isa't isa. Yan po ang mga mahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-25 sa buwan ng Hulyo, 2025. Sa ngala ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Sa ngalan po ni amigo Sherwin Colobong. Adet, thank you. Ako po si Annie Rentoy. Dito sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.